Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Thank you po sa walang sawang support. Maraming salamat po sa mga bago nating mga kaibigan sa ating munting channel na tumutulong at sumusuport na rin po sa ating mga ginagawa at adhikain natin for truth and also advocacy for good governance ng ating Pangulo. Alam po natin there are a lot of issues na kinakaharap ngayon ng ating Pangulo, and one of which is debt crisis na. Po muna before we start, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also po, this is a recording. So, makikita nyo po yung lights is kakaiba kasi day po natin to kinuha. So, yung lights is a little bit off para maglagay pa ako ng background sa likod. So, hopefully it's okay with you guys. And again, follow us on Facebook, YouTube, and Spotify para po sa mga nakikinig ng audiobooks, pwede niyo po kaming ma-follow diyan. So, first of all, ito ni Secretary Butchabat, yung mga nangyayari ngayon sa flood control issue, yung implications nito, and also the budget for the past few years at yung napirmahan na rin ni Pangulong Marcos for the 2026 budget. Right now po, as of November 2025, sa dito, nakapag-accumulate na tayo ng total of 16.75 trillion pesos. Sa panahon po ni Pinoy, ang ating utang ay nagkakahalaga ng 5.89 trillion pesos at nung panahon ni Duterte, kapag-accumulate siya ng close to 12.79 trillion pesos. Sa 2026 budget, meron po tayong naaprubahan na pondo o plano ng pondo for 2026, a total of 6.735 trillion pesos. At ang 4 trillion po nito ay manggagaling sa ating accumulated revenue, galing po sa tax or sa koleksyon ng gobyerno sa ating mga taxpayers. Aniya, yung kakulangan dito sa 6 trillion pesos ay manggagaling po sa dalawang aspeto. Una, yung uutangin nating 1.6 trillion pesos sa World Bank at yung principal interest na ito na kailangan nating bayaran, which is 1.1 trillion pesos. So in total, ang kailangan nating utangan coming from Executive Secretary Ralph Recto ay nagkakahalaga ng 2.7 trillion pesos para po mapondohan ang kabuang 6.735 trillion pesos na nilagdaan po ng ating Pangulo nitong January. So, para po sa kalaman ng lahat po, no, if we're talking about the budget na napirmahan po ng ating Pangulo, trillion pesos po na nakalagay po sa GAA na napirmahan na ng Pangulo, ay wala pa po itong pondo. O marapat po nating intindihin that this is only on papers at magsisimula pa lang po magkaroon ng pondo itong budget na ito pagkatapos po na magkaroon ng koleksyon ng mga taxes at makapangutang ang ating gobyerno. Ano po yung nagiging implikasyon ng mga ghost projects, especially sa mga flood control active usage? Ito po yung resulta ng resulta ng magandang governance at pagpapatuloy ng mga proyekto sa tao para po ito ay makatulong sa ekonomiya. Kumbaga kapag meron pong bridge, nakakatulong ito para magkaroon ng sapat na daan o daanan ng mga kagamitan for trading or para po makatulong sa madaling pananalapi, pangungutang na ating mga negosyo para po sila'y makapag-expand na kanilang negosyo. So it's like a supplemental way of kung walang ghost project at ito ay magampanan ng ayos at walang korupsyon, makakatulong ito sa ekonomiya at kikilos at dadaloy ang pera sa ating ekonomiya at lalaki ang ating kita at ang ating GDP sa ating bansa. So, sinabi niya rin dito na isa sa mga rason kung bakit kahit nung panahon ni Duterte at bago siya umalis sa kanyang pagiging pangulo, lumalagay po na kahit na dumating si Pangulong Marcos sa kanyang posisyon, hindi po madali para sa posisyon po ni Pangulong Marcos na bayaran ang ating utang. Dahil po sa laki ng pagkakautang ng pagbaba ni Pangulong Duterte na sabi nga po dito it's 12.79 trillion pesos. Nagkaroon po ng maliit na po ang ating gobyerno para mag-focus sa mga government services. Ang mahirap lang po dito sa mga government services dahil nga po ito ay kasama sa budget. Focus ngayon ng ating pangulo is nagbabayad utang tayo sa Duterte administration
para po hindi lumaki ng lumaki yung interest. Tandaan po natin kapag tayo nangutang, even our country, 'pag hindi mo nababayaran yung obligasyon mo sa iyong utang, yung interest kung minsan nagkakaroon ka ng penalty, tumataas yung interes sa utang mo. Kaya instead of nababayaran mo yung principal o yung original na inutang mo, napupunta lang yung binabayad mo saan? Sa interest. So yun ang naging focus ngayon ng ating Pangulong Marcos. Ang problema lang po 'pag nafo-focus ng gobyerno ang pagbabayad utang, wala naman ng focus ang gobyerno natin para naman magsimula ng mga government services. Bakit po? Ano ba yung mga government services? Ito yung mga assistance, medical assistance, social assistance, di po punto ng DSWD assistance, PhilHealth, lahat po yan nakapaloob sa government services. Ang problema lang kapagka hindi nagkakaroon ng konting puwang para mabigyan ng pondo itong mga government assistance na nahihirapan ng gobyerno, tumupad sa kanyang, tungkulin para mag-serve sa tao. Hindi naman po puwedeng i-prioritize mo yung government services, utang ka ng uutang tapos ang nangyari na lumalaki din yung utang mo at tumatalo ng tumatalo yung principal interest, which is not a good thing for a country. Pinaliwanag niya rin dito na ang NEP po or a National Expenditure Program ay tinatawag din President's Budget. Kasi ito daw po yung financial translation ng ating Pangulo kung ano ang gusto niyang mangyari at ano ang priority niya sa isang taon. Kaya kung makikita mo dito, kung tulad nga ng pinag-uusapan natin kanina sa pagbabayad ng utang, kung tatanggalin mo yung portion sa NEP at gagamitin mo yung portion na ito, malaking portion na ito para magbayad ng utang, lumiliit yung portion kung saan magagawa ng ating Pangulo yung mga priorities niya, yung mga gusto niyang gawin sa taong bayan. Kaya nga po, isa sa mga sinasabi nga ng mga financial analyst, nung pagbaba ni Pangulong Duterte ng posisyon ng ating susunod na Pangulo na si Bongbong Marcos kasi ang laki ng utang. Nagkakaroon ng malaking challenge um, na bayaran yung mga gustong priority ng ating Pangulo in terms of government services. Ang term na ginagamit po dito ni Secretary Butch Abad, ang sabi niya dito is fiscal space. Ano po ba yun? Ito daw yung basic expenses ng gobyerno or yung tinatawag na president's funding. Currently po, merong 4 to 6% na fiscal space or presidential funding ang meron dito sa 2026 ang nakapagtataka lang po dito, kasi noong panahon po ni Pinoy, merong 19% na fiscal space ang ating dating Pangulo para po ito ay magamit niya sa mga priorities, sa mga dapat niyang gawin sa kanyang administrasyon. Ano ang nangyari nung panahon na yon at bakit nagkaroon ng pagbabago? Unang-una po, nung nagkaroon ng pandemya, sa naging malaking-malaking dahilan kung bakit humina ang ating pananalapi, investment at negosyo sa ating bansa is because of, ang paliwanag niya dito, tayo daw po yung may pinaka-striktong COVID management at ating mga lockdown. Especially guys, nagla-lockdown ka sa mga sabihin na nating big cities, capital city natin na Manila or yung mga port natin. Sobrang strikto, ang bagal noong komersyo, yung na ibibigay ng ating free-flowing commerce. Okay, yung trading. Kapag hindi na ipupush yan, yung bawat segundo na tumatagal yung ating mga produkto sa pantalan, sa port, nagkakaroon yun ng negative effect. Kung saan, kapag nagkaroon ng negative effect, isa ang tinatamaan yung ekonomiya natin kasi hindi tayo kumikita. Po, sa mga DPWH project na sa mga bridge, hindi natin naayos itong mga bridge. Bumabagal ang takbo ng trapiko at nagkakaroon ng matinding antayan ng traffic. Kapagka nagkaroon ng gano'n at hindi free flowing, the same goes same goes as sa commerce, yung mga truck na nagdadala ng produkto, raw materials sa destination nila, tagal. Ang pagtagal na yon, dumadagdag yun sa gastos nila sa gas, dumadagdag yun sa gasto sa mga expenses ng company. Ang masakit doon, yung expenses ng company, hindi naman nila sino-shoulder yun by itself. Sino-shoulder yun ng mga consumers, mga customers. And sino ba yung consumers or customer? Tayo. Ang sabi niya dito, nung panahon daw po kasi ni Pinoy, kaya 90% ang fiscal space natin kasi una, napakataas ang credit rating natin. Naalala niyo po yung ginagamit natin before na Moody's credit rating. Ang taas po. Ibig sabihin, the more na mas mataas ang credit rating mo, the more na mas mataas yung investors mag-i-invest, magbibigay ng kapital sa ating bansa para ano? Para mag-create ng mga negosyo.
okay, na kung saan itong mga negosyo na 'to magpapasok ng ano, ng empleyado, ng mga trabahante. Kapagka maraming trabaho, maraming opportunity yung mga tao na mag-increase ng kanilang wealth at magamit itong kita nila sa trabaho na 'to para sila'y bumili at yung pagbili nila, yun ay magiging proseso. Umikot ang pera, circulate ang pera at kumita ang gumanda ang ating ekonomiya. Sabi niya dito, tumaas din yung investment pagdami ng mga foreign investors abroad noong panahon ni Pinoy. Noong panahon daw po ni Duterte ay ng 124% increase sa pangungutang. At ang masakit po nito, noong panahon po ng 2020, GDP growth rate po natin ay bumagsak ng negative 9.5%. Aniya, dahil po sa ating COVID management, ating lockdown po yung nakapagpabagsak ng GDP natin at nakapagtaas ng percentage ng utang natin sa World Bank. Also another factor na nakita niya kung bakit bumagsak ang ating GDP sa panahon ni Duterte is ang laki po ng recession. Ano po ang ibig sabihin ng recession? Ang recession po ay 3 consecutive negative growth rate, 3 consecutive quarters growth rate. Ang masakit dito, yung totality po ng negative growth rate ay nag-total po ng negative 9.5% at napakalaki po nun. Especially knowing na hindi naman po tayo first world country, so ang hirap maka-recover. Marami mga financial analysts na nagsasabi na talagang bumagsak at dumausdos ang ekonomiya ng bansa natin nung panahon ni Duterte. I'm not talking about the president, pero nung panahon po kasi it's about COVID. Sabi din dito, natala po ang Pilipinas nung panahon ni Duterte that the Philippines is a slowest recovery country sa region natin dito sa Southeast Asia, nakapagtala ng pinabang koleksyon ng revenue sa ating bansa. And due to, siyempre, hindi gumagalaw ng mainam yung ekonomiya natin, maraming lockdown, yung iba hindi nakakapasok, marami din pong negosyo ang nagsara nung panahon ng lockdown. So, no growth, no increase in GDP income, nagkakaroon pa ng no social services. Yung ano yung maibibigay ng gobyerno, hindi yung nagiging sapat dahil nga po wala tayong gano'ng kalaking revenue na pumapasok na income ng ating gobyerno. Also, napuna niya rin po dito 'no, nung panahon 2024 at 2025 po, nakita niya po dito na nagkaroon ng pagbabawas ng, um ng ng pondo na nagkakahalaga ng 397 billion pesos noong 2023, 560 billion pesos noong 2024, 487 billion pesos naman noong 2025. Nakita niya po ito sa kanyang pagsusuri na merong mga paglilipat ng pondo or pagbabawas ng pondo sa mga priorities na kailangan po na isaalang-alang ng ating Pangulong Marcos. Ang gusto niyo po malaman dito, bakit siya tinanggal o binawasan? Sino at ano ang binawasan at bakit ito binawasan? Ang haka-haka niya dito, baka daw po may cover of a diversion to make sure na hindi makikita ng tao, like yung nangyari dito sa flood control issue, baka kaya nagkaroon ng ganitong bawasan like sa PhilHealth, para magkaroon ng diversion ng tao na, okay, tinransfer namin ito dahil gusto namin pondohan itong proyekto na 'to at ang masakit dito, alam natin na nung nangyari itong mga insertions na 'to, wala pong kaalam-alam ang publiko. Iilan lang po sa Committee ng Appropriations at ng Senate President before ang nakakaalam nung pagbabago-bago ng mga pondo. Pondo, lumalagay po that the flood control project noong 2025 ay su nagkaroon ng total ng 22% doon po sa kabuuang DPWH budget. Lumalagay po dito that in the whole process ng budgeting noong 2025, nakita niya po that there is 43%, sobrang laki, na nailagay po sa mga proyekto ng DPWH na aniya, sobrang laki at hindi kasi kaya ng ating gobyerno na maglaan ng ganong kalaking budget, especially ang laki ng utang na kailangan bayaran ng ating gobyerno especially noong panahon ng COVID. And sabi niya po dito, isa din po sa nakita niya at I think na ipaliwanag ko na po ito sa isa sa mga, naging podcast ko is that yung GDP growth po natin ay naglalaro lang po sa 5% to 6% na which is,
ang epekto po nito dahil hindi mataas ang koleksyon ng pera ng ating gobyerno, ang tumataas yung percentage ng ating pangungutang. Ang masakit dito, the more na nangungutang tayo, the more na nagkakaroon tayo ng interest. At ang interest na 'to ay lumalaki na lumalaki every year, 'di natin nababayaran in full itong utang natin. And sabi niya dito, nagiging issue kasi ngayon sa ating, pangulo and do'n sa mga nakita nating mga anomalya sa budget is that hindi problema ang nagiging issue daw po is mostly on priorities. Ano ba yung priorities? Ano ba yung specific ng priorities ng pangulo? 'Di ba nakikita natin yung NEP is the presidential budget. Kanina nga napag-usapan natin that the presidential budget yun po yung translation ng kung ano ang gustong gawin ng pangulo sa isang buong taon financially. Kapag una, may korapsyon. Second, ang laki ng interes at utang na meron tayo. Paunti-unti nawawala o umuunti yung chances natin to actually focus yung priorities which is yung government services. Kaya nagiging balakid ito sa Pangulo kung papaano po niya magagampanan yung pag-allocate ng mga budget doon sa government services. Also, isa din sa napuna niya noong, alam naman po natin 'no, in education, isa po itong basic need ng isang bansa to promote productivity ng kanyang citizen. Bakit po? Kasi 'pag mataas ang pinopondo natin sa education at maraming eskuwelahan, maraming libro, maraming scholars ang napo-produce ng isang bansa, nagkakaroon po ito ng positive effect sa economy natin kasi mas marami ang, able body na magtrabaho sa profession, mas marami ang in their profession, marami ang, nagkakaroon ng magandang kita dahil sa sahod na 'to. Pero dahil po napag-alaman niya that the Pinoy administration nung panahon na yun, for 6 years, produce sila ng, classroom, a total of 183,000. Nung panahon ni PBBM under VP Sara's, watch for first 2 years, nakita po nila that there were less than 5,000 classes na na-produce. Sabi po niya ay isang malaking, pagkukulang on the part of the Office of the President nung panahon na siya'y nanunungkulan bilang Secretary ng Education. Kapag konti ang, pinundar natin na classroom sa mga, bata, nagkakaroon po ito ng ripple effect. At ano ba yung ripple effect nito? Mababa ang proficiency at quality ng ating mga estudyante, mas nagfo-focus sila sa mga distraction, social media, kaysa sa quality ng education. Which in turn, nakagraduate itong mga estudyante na hirap sila makahanap ng trabaho because of the quality of education that they get. Also, sila din dito na um, marami din pong natanggal dito sa budget sa kanyang pagsusuri, foreign assisted project. Ang presyo po nito ay 242 billion worth of, funding. Sabi niya dito, sa pagtanggal nitong mga foreign assisted project, ang consequence nito, hindi po magmo-move yung mga proyekto na kaakibat po natin yung ibang bansa o yung ibang gobyerno para tumulong po sa atin. For instance, yung subway or yung railway system sa Mindanao kasama po natin ang ibang bansa para po mai-push itong proyekto na 'to, especially, in cooperation with other countries, just the same as yung LRT, MRT, JICA. It's another project in cooperation with, the country of Japan. Kung hindi po natin ito mapopondohan at magkakaroon tayo ng issue to fund this project, like yung foreign assisted project, mahihirapan po tayo to gain trust of the other country at magiging negative din po ang impact nito sa investor. Kasi kung hindi mo popondohan ito, especially meron na tayong nakompromisong responsibility to pay it financially on our end, it would be a negative impact para po mag-create ng investors abroad towards the country. Another question po sa kanya, do you think na ang presidente can actually recover for this situation? Especially ilang taon na lang, less than 2 years na lang bago magkaroon ng 2028 election. Sabi niya, pwede pa rin naman. Manageable pa rin daw ang debt. Basta importante lang, maganda ang pamamalakad ng Pangulo at dapat magaling din si Pangulong Marcos pagdating sa paghahawak ng utang versus expenses ng ating gobyerno. Kasi the less utang na pwedeng magawa ng ating Pangulo or maibaba niya yung debt services o yung utang ng ating, bansa, makakatulong ito para sa susunod na Pangulo magkaroon siya ng mas malaking
wiggle room or mas malaking fiscal space para itong fiscal space na ito magagamit niya on his own priority kung ano man po yung mga proyektong gusto niya i-prioritize on his administration. Noong panahon daw po ni Pinoy, isang mga bagay daw po na ginawa nila kaya daw po na ang laki ng fiscal space which is 19% bago umupo si Pangulong Duterte is yung zero-based budgeting. Ang paliwanag niya dito, yung ginagawa daw po ng Pinoy administration every year is that every budget, everything, even in NEP, lahat daw po they start to zero. Walang proyekto, mga provisions, ang mga request ng kung sino mang kongresista ang nagbibigay ng project. Ang sabi niya, everything should be checked. Ini-scrutinize daw po nila at lahat daw po ng mga request ay sisimula sa zero para malaman daw po yung mga priority. And napaka-stricto daw po ni Pinoy at that time na talagang hindi po pwedeng tanggalin to, hindi po pwedeng tanggalin yan. Ako sa akin, based sa mga naririnig natin kay former Secretary Butchabad, makikita natin na talagang fiscalizer po talaga si dating Pangulong Noynoy Aquino pagdating sa budget. Ako na napatunayan ko yan kasi before, remember nung eleksyon, bago yung eleksyon ng 2016, kasama po si dating Vice President Jejo Marbinay, siya nga po ang nagsabi na presidente, napakalaki ng savings, walang ginagastos ang ating gobyerno noong panahon ni Pinoy, 'di ba? Hindi po nagagastos 'yon. Dito natin makikita na may rason pala kung bakit nag-iimpok ang Pangulong Pinoy noong panahon na 'yon para po matulungan niya yung paparating na administrasyon para meron silang pagkakataon na gamitin itong pagkakataon na 'to na itong excess funds ay magamit sa mga government services na kinakailangan if something happen like what we see, yung COVID. Tinanong din siya 'no, ano ang puwedeng gawin ng Marcos sa nalalabi niyang panahon para maayos ang ating GDP, ating ekonomiya in terms of finances. Ang sabi niya po dito, ah President Bongbong Marcos should focus on prioritizing to promote the country outside foreign investors, foreign countries. Importante po na mas malaki daw po yung maipasok na investment ng mga investors abroad para po gumalaw ang ating ekonomiya. Bakit? Naiisip niya po na 'pag hindi naasikaso and kanina pa po natin pinag-uusapan 'tong utang na 'to, laki ng lalaki yung interes at lalaki ng lalaki utang natin hanggang sa lumobo ng lumobo at hindi tayo maka-recover. At ako para sa akin, the most important thing about economy, about money is really not just yung numero. Kailangan din natin makita yung kalagayan or sitwasyon noong panahon na umupo si Pangulong Marcos at noong panahon na bumaba sa pagka-pangulo. Titingnan po natin yung pagbaba ni Pinoy, malaki ang savings, maganda ang fiscal services, ang fiscal space natin. Nung umupo si Duterte, ang laki po ng utang natin, it jumped into close to 124% ang utang natin nung panahon na yun. Tapos nung pumasok si Pangulong Marcos, shinolder niya po yung lahat ng utang na yon at tinatry niyang bayaran. Para sa akin, these are details na maaring tayo mga citizen na hindi naman natin kailangan malaman araw-araw. Pero para sa akin, dapat na basihan ito para makita natin kung anong status ng ating ekonomiya. Bakit ba ang mahal ng bilihin? Mababa ang palitan ng peso sa dolyar. Bakit sinasabing ang laki ng utang ng Pilipinas? Bakit ang daming nagsasarang mga negosyo sa Pilipinas? Bakit yung 100 ko wala ng halaga ngayon kumpara nung years bago mag-pandemic? So makikita natin ito. And I think importante nating malaman 'to bilang isang normal na citizen kasi kailangan malaman natin ito dahil dito sumasalamin yung health status in terms of our economy ng ating bansa. And also maganda rin ito para magkaroon tayo ng futuristic mindset. Ano ba ang nakikita natin sa susunod na papalit na pangulo? Ano yung makikita nating future ng bansa kung tayo maghahalal ng mga tamang public official na kakatawad sa atin sa gobyerno. Hopefully, I gave you some insights and good information about our economy, GDP growth, ano yung tinitingnan natin in the future na hopefully makatulong
'di ba, sa atin para maintindihan natin kung ano yung puwedeng gawin ng ating pangulo even for the like, last 2 years or less than 2 years na bilang ating presidente. Ako personally prefer na wala pong, ma-impeach sa ating president at vice president. Gusto ko pong tapusin nila ang kanilang panunungkulan up until the 2028 election. And pangalawa po, sana sana may magbago sa ating politika. Sana matapos na itong flood control project at maibalik natin yung magandang pagtingin ng ating mga investors abroad sa ating gobyerno, sa ating bansa para po mas maganda ang ating outlook or outcome sa nalalambing panahon ng ating pangulo kasi makakatulong po sa ating ekonomiya yon. So yun po, maraming salamat po and again, please follow us on our YouTube, Facebook, and Spotify po. Maraming salamat po and have a great day.